tuloy naman yung war on drugs, except iba yung methodology at paraan. What's the difference? Okay, sa nababalitaan And gaano natin, ka-effective base Oo. sa alam natin? Sa nababalitaan natin, maraming nahuhuli. Yung pumapasok dito ng mga Right. droga, maraming nahuhuli. At yan naman na nasa records din. Siguro ang difference nga ito, walang dugo na dumadanak. Sa paghuhuli or kahit na sinasabi natin war on drugs, walang dugo na dumadanak. Unlike before, meron pronouncement at inamin din ni dating Pangulong Duterte na ini-encourage niya pa. Ino-order niya yung pulis. Sabihin dun sa mga suspect. Suspect pa lang to ha, Yeah. nahuli. Encourage them to fight. Anong reason? Para nanlaban, no? Yeah. Pag in-encourage mo yan to fight, yung self-defense, kunwari ng mga polis, ma-justify. Yun yung reason doon. Kaya encourage them to fight. The problem is, inaamin niya yung mga strategies niya. Labag sa batas yun. Imagine mo, pag pulis ka, nahuli mo, pusasan mo, ikulong mo, patrial. Dapat may due process. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, as compared today, walang due process noon. Pag ikaw ay pinagbintangan, suspect ka pa lang, wala pa talagang ebidensya, wala, kill na agad. Yun yung pagkakaiba. And sa tingin niyo, mahalaga yung mga hearings, yung mga investigations na nangyari. Obviously, separation of powers, executive, iba yan sa legislative. Pero bilang isang attorney, bilang isang officer of the court, in the past or at least, sa tingin niyo, mahalaga itong mga hearings na nakikita natin. Kasi kailangan natin pag-usapan yan in the context also of the Sara impeachment. Dahil doon sa Quadcom hearings, hindi lang lumabas yung mga alleged anomalies or anomalous activities sa ilalim ng pamumuno ni Sara Duterte sa Department of Education. Lumabas din yung mga allegedly, yung baho, yung mga anomalies, if not, really violent practices under the whole Duterte family. Kumbaga yung franchise nila, di ba? Again, I know you're speaking for the Malacanang, iba yung Quadcom, pero ano yung basa niyo on those hearings? As a lawyer. As a lawyer? As a lawyer. Hindi siguro malalaman din ng taong bayan kung hindi nagkaroon ng Quadcom hearing. Kung hindi nagkaroon ng hearing ang Committee on Good Government. Okay? Kailangan din ito malaman natin kung tinatago ito, especially the confidential funds. At the time of former President Duterte, minanggit ba niya yung tungkol sa confidential funds? Hindi daw nga siya magre-report dahil confidential yan, in nature. Pero may guidelines, Richard. Yeah. Dapat yung sundin to. Hindi pwedeng sabihin na, confidential to eh. Hindi namin pwedeng sabihin sa inyo. That's wrong. May guidelines to. Kahit nga si Ma'am Heidi Mendoza eh. Yes. Alam niya kung anong guidelines. Hindi pwedeng walang report, tapos alias lang. So pag may alias ka, dapat may record pa rin mismo sa opisina. Ganito yan, Richard eh. Ang mangyayari ganyan, halimbawa, ako yung secretary na may confidential funds. Ang gagawin ko, di ba, SDO. Yung SDO niya, makikipag-coordinate yan kung sino man yung pagbibigyan ng pera. Right. Pero lahat yan, dapat si SDO may report. Yung kanilang chief accountant doon sa opisina, may report. Yung report nila na detalyado, nakasealed yan. Right. Hindi nila yan ibibigay sa COA. Ibibigay lang nila kung ano yung pwede nang ibigay. Kapag ka na AOM or na red flag, parang gano'n, oy, teka lang, bakit ganito to? Doon nila ilalabas. Pero confidential pa rin yun, sa COA lang yun ibibigay. So ngayon dito, lumalabas, yung mga ebidensya nila, mukhang wala. Bakit? Sabi ni SDO, Gina Acosta, di niya alam. Wala siya alam. Chief Zuleika, Chief of Staff, Attorney Zuleika, wala siyang alam. Lahat ng accountants niya, walang alam. Mukhang nakakaalam lang yung pinagbigyan ng pera, saka si BP Sara. Mukhang dalawa lang. So, anong nangyari sa inyo? Anong klaseng INUTIL kayo dyan na wala kayong kaalam-alam pagdating sa pera? Sa tingin ko, mukhang yun na yung naging strategy nila. Don't tell anything. Yun basa ko. Well, mahalaga ito kasi ang konteksto din ngayon is yung isa sa mga pinakamalaking attack ng Duterte camp laban sa administration. At kasama din dyan yung mga ibang kasama natin na progresibo din, na well-meaning at well-intentioned is ina-attack nila yung GAA, yung General Appropriations Act. Ina-attack nila yung ayuda daw na issues, yung PhilHealth, among other things. Para sa akin, parang wait lang,
if this is coming from the Dutertes, sila yung progenitor ng itong confidential fund. Well before si Pinoy ay nagkaroon ng very limited confidential fund. And Office of the President yan, may threat sa kanya, pwede siya ma-assassinate. Meron na yan sa Davao. And yung panahon ni Digong, yung parang confidential fund ni Sara Duterte sa Napakalaki. Davao, talo pa yung Makati and Quezon City. For past 4 years na pagiging mayor niya, parang 460 million a year ang confidential So funds. billions over the years. Yes, ang question ganito. Nung tinanong siya sa Senate hearing ni Senator Riza, paano mo ito ginastos? So, confident siya. Si VP Sara at the time. Ginastos namin, yung confidential at the time na siya, nasa OVP na siya. Or DepEd yata yun. Basta confidential na nasa panahon na ng PBBM. The 125 yata, if I'm not mistaken. Ginastos niya sa libreng sakay, libreng tinapay, magnegosyo, something like that, di ba? Tree planting. Right. Okay, kung isipin natin, kung ganyan ka gumastos at inamin mo na pinaglaanan mo itong mga proyektong ito ng confidential funds mo at the time na ikaw yung VP at secretary ng DepEd, di ganyan din kung paano mo to ginastos nung mayor ka. Hindi yun dapat. Modus operandi na yan, kumbaga, yeah. Hindi ang yun ang dapat pagkagastosan ayon sa batas. Hindi yun ang supposed to be na mga dapat mong bayaran using confidential funds. So, ibig sabihin nung mayor siya, May questionable practices na. mali na yung kanyang paggasta. Pero ba't hindi na question? Is it because presidente ang tatay niya at that time? Well, I'm sure matalinong yung ating mga followers, magigets nila ito 2+2 nila yan. Unless, of course, gusto maniwala sa alternative universe ng mga kaibigan natin dyan. Now, balikan natin itong issue ng Sara impeachment. Sabi ni... I rarely agree with this person, but in fairness, si Coco Pimentel sabi niya, only in the Philippines, it takes you 1 month na ma-interpret ang isang word na forthwith. Like, at sabi nga niya, baka buti nga 1 month eh. Again, bilang isang attorney, I know separation of powers yan. Klarong-klaro si President Marcos Jr. sa kanyang stance dito at saka yung respect niya for separation of powers. But as a lawyer, as someone trained in this, forget about, just going to English language. Ano po ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Actually, immediately. Pero kasi sa akin, ito view ko lang. Again, in your bahala. personal capacity as a legal mind, yeah. Siyempre, ang Supreme Court dyan, ang siyang may Of final say kung ano yung forthwith na pinag-usapan dito sa hearing sa impeachment trial. Kasi ganito yan eh. Sa akin, may gray area siya. Kasi nakalagay sa Constitution shall forthwith proceed. Pero hindi kasi nakalagay doon during session. Kasi nasa recess sila. Diba? Parang magkakaroon talaga ng, dapat ba sa recess, magtuloy-tuloy na kami? Di ba pag recess ka, kailangan mo ng special session. So, walang nakalagay sa Constitution na even during recess, magtuloy. Immediately. So, may magiging So may kind of action gray eh. area. Yes. Pero ang basa ko kasi dyan is pagdating sa Senado, yung recess refers to legislative functions. Pero ang function ng Senado ay hindi confined sa legislative functions lang. They also have function of oversight, they have to fiscalize. Pero wala rin sinabi. So ang sinasabi is the Constitution is a bit silent on this. So it provides room for interpretation. Yes. Hence, For Jesus me, Cordero. Yeah, of course. Kasi, di ba, kapag nasa recess ka, di ka naman makakapag-convene eh. Kung hindi magkakaroon ng special session na ipapatawag ng Pangulo. Kaya nga, di ba, pinupush nila magtawag na si Yeah, Pangulo. exactly. Di ba? So, paano sila proceed immediately kung kakailanganin pa nila yung isang special session na papatawag ng Pangulo? Dependent sila dun. Di ba? Is it dependent or is it passing the buck na ayun naman you're free not to answer me kasi pero, to be honest, kami sa labas parang basa namin diyan yung American term na buck passing. Uy, ayaw namin galawin yan kasi baka Supreme Court, kayo mag-decision. President, ikaw mag-decision.
Kaya Yes. sa iba, dereliction ng duty ng Senado yan. Kasi sa pagkaalam namin, ang Senado, hindi lang nila yung duty yung legislative functions, kasama din dyan yung duties nila. Sinasahod sila eh. Yes. Hindi ko na alam kung nagpa-Fashion Week, Milan, kailan ba yung Milan Fashion Week? Hindi ko alam kung nagpa-microblading session yung mga kaibigan natin. Para sa akin, ang mahalaga dito is, you don't forget your constitutional duty. Saka, sabi nga natin, kung gusto, may May paraan, paraan. exactly. Pag ayaw, may dahilan. Ang sabi naman ng Pangulo, just tell me, you make a request. But, siyempre si Pangulo, alam naman natin, hindi siya pwede mag-initiate. Yeah, of course. Hindi yun Respect magandang yan, yeah. tignan. Kasi sabi na, Pangit nako, tignan, yeah. si ang Pangulo ang nagmamadali na ma-impeach, ayun naman, bibigyan na naman ng ibang kulay yon. So, sabi naman ni Pangulo, di ba, kayo mag-request, sabihin niyo sa akin, then, pwede naman akong gawin yan, pwede kong gawin yan. So, ang hinihintay lang naman ng Senado. So, sabi nga natin, kung ayaw, may paraan. Pag-usapan din natin isa pang issue dito, yung may niraise si Senator Chis Escudero na wala daw clamor. Again, meron akong problema sa argument ng clamor. Hindi naman popularity contest ang issue ng constitutional duty, di ba? Gawin mo yung nando. Kasi constitutional democracy po tayo. Hindi tayo majoritarian na kung sino mas maraming boto or popular, yun na yun. So, again, bilang abogado, para sa inyo, what do you feel about itong argument na clamor-based dapat ang mga ganitong issues na yan? Dapat ba you leave it to opinion, public opinion? Tingnan mo anong latest survey. Sinasabi ng survey na 40% for impeachment, 30%. I mean, I've seen some of the surveys, for instance. Nakausap ko yung na-interview natin, for instance, double or numero. Meron silang survey. Ang interesting sa survey, ganito, nung generic yung tanong na kailangan ba magkaroon ng impeachment trial, mga 20% lang undecided. And then nung naging specific yung tanong, kailangan ba magkaroon ng trial base sa case ABC, biglang 40% undecided. Ibig sabihin, the people still need to see a proper trial and the evidence and the counter evidence and the litigation. Kumbaga, hindi dapat tayo umaasa sa clamor ng tao. Kasi yung tao actually umaasa sa gobyerno to do its job, including a fair and impartial trial of an important issue involving the Sara impeachment. Yes, ang tanong natin ngayon dyan. Bakit nga ba ayaw ay pang magpatawag? Kasi may timeline na si Senate President Cheese. Pero parang Is it- ano to, SONA after SONA, para tagal pa. My Yeah. goodness. Pero is it not the fact na may mga re-electionists, may nangangampanya na hindi busy eh. So kung tatalungin natin to, di ba sabi nga ni Senator Bato, parang unfair naman sa amin. Kayo natapos ibibato niyo sa amin during the election. Campaign period yan. So isa ba yun sa factor? O yung iba ba nakabakasyon mode? So, sabi nga ni Senator Coco, kahit magpatawag siya, baka nga hindi magkaroon ng quorum. What about at least gagawin yung basic legal procedure infrastructure? Siyempre, I think realistically, inisip ng tao, if there's gonna be a voting pagkatapos ng election na yan. Diba? Kasi naintindihan natin, pagdating sa Senate race, close race yan, yung last 2 slots, usapan na few 100,000 yan, you don't wanna piss off the whole Davao and Solid South, gets ko yan. Pero ang sinasabi kasi ng iba, kunyari si Senator Trillanes has been very open about this for the past 6 months consistently. At least yung trial or yung procedures ng trial, ayusin natin ngayon para nakalatag na yan pagdating ng next Congress. And then we can go to the proper voting and all. Kasi continuous naman yung trial eh. Hindi naman siya yung legislation ng 19 Congress and all. Diba? Yun ang pagkaintindi ko. Ano yung take nyo dyan? Again, bilang isang lawyer, what is your take on that idea? Na you can do yung trial now or at least yung basic procedural. Kasi debate din yung procedure, hindi ito normal court eh. At saka yung quantum of evidence, pwede rin debatein yan. What is your take on that? Especially based on precedents or even the American jurisprudence kasi marami din silang impeachment cases eh, including kay Trump. May decision kasi dyan, Richard, no? Sinabi na, kasi nung una, ang pinag-uusapan, continuing body ba ang Senado? Di ba issue yan? Kung Yes. pwede na lang ituloy sa susunod na, sa Kung 20th trial ngayon, Congress, yung di ba? next one, yeah. Kasi sinabi nila, pagka nag-expire na, wala na yan. Yun yung una nilang, una nilang mga atake, kung itutuloy ba after the elections. Correct. Pero may decision kasi na sinabi talaga na yung Senado, unlike the House, ang House nag-expire eh. Pagkatapos ng on the third year, wala na siya eh. Yung Senate, hindi. Continuing body siya, di ba? Pero, ang tanong kasi dito, parang meron dito Right. naging decision na continuing body ka, pero lahat na na-take up nyo
let's say, nag-start kayo ng 19th Congress. Right. Parang back to zero kayo. You have to do it again on the next Congress or 20th Congress. So, inisip ko, kung halimbawa sila ngayon ay gagawa ng rules on impeachment, papublish yan. So, they have to do it all over again on the 20th Congress. So, yan yung mga, mga pwedeng question. Impeachment, yun nga eh. Actually, ang daming dimensions na pwede mong debatean. Okay, I'll put it this way. Ang worry kasi ng tao is, a lot in politics is momentum. Lalo pag pinag-usapan ng malalaking tao, pinag-usapan ng hustisya, it's the political wins and momentum. At may mga nag-aalala dyan na baka pag sobrang tumagal ito, baka mag-move on ng tao. And biglang usapan na 2028 na, and then kung popular pa rin itong VP to be the next president, baka biglang magdadalawang isip. Alam mo na, yun yung worry ng tao. Kasi, to be honest, Attorney Castro, isa sa dahilan na tingin ko, ang dami mga kabuduts natin na nanalo sa Senado, or dadami pa yata sila, is because ako naintindihan ko yung taong bayan eh. Sabi nila, ang daming hearings. Napakagaling ng mga senador dati. Vito Salonga, gano'n. Latin, Senado, gano'n. Pero hindi nila nakita yung outcome eh. Nagkaroon, by the way, speaking of corruption, Farmally, dami nating hearing ng panahon hindi kung ano nangyari, di ba? Hearing after hearing. Ang alam ko lang hearing na nagkaroon ng culmination is yung mga hearings si Senator Rizon Tiveros. In fairness, kay Alice Go, something happened, na-cancel yung passport niya, na-expose siya as potential MSS agent. Yung sa Pogo, something happened, and kudos to the administration on that. So para sa akin, ang worry ko dito is baka lalong mawawala ng pag-asa or mawawala ng respeto or kumpiyansa yung ating kababayan kung puro na lang hearing. Di ba? Kasi tingnan mo, Quadcom, ang taas ng NJ, and then biglang and then pag July na, who knows anong gusto ng tao. Saka lumalamig yung issue. Yun nga eh. Pag lumamig yung issue, nakakahanap yung kabilang partido ng mga intriga. Again, intriga na natatapalan or na-overshadow itong issue tungkol sa mga grounds Nasasapawan. for impeachment. Nasasapawan na Ayan, siya eh. sapawan niya. Katulad ng pinamamalita nga nila na mataas ang crime rate, lenient ang Pangulo sa crime, pamumuliti ka lang to, hindi yan totoo. Na-overshadow yung init nung paano yung mga palabas, mga revelations, mga witnesses, yung mga testimonies nila. Na-overshadow siya na minsan nakakalimutan. Alam mo naman ng ibang tao, madaling makakalimot. Very cyclical. So, diba? yun yung medyo nakakapangamba. Kasi baka biglang mag-twist, no? Yung lahat ng pangyayari, yung dapat managot, baka hindi mapanagot. And nakita ka natin sa ibang bansa, lalo yung mga populist leaders, pag kinasuhan sila tapos wala nangyari, bumalik sila with vengeance pa, lumakas pa. Yung isa kakapanalo lang sa White House. So, yun ang sinasabi ko, di ba? Now, let's go to the final part of this. Ay, dapat gawin natin monthly siguro to, no, Attorney Claire? Kasi parang ang daming pwedeng pag-usapan. I think maganda tong chemistry natin. And then next time kasama natin si Secretary Ronald Llamas para talagang dalawang Austin na OG ang kasama natin. Unang-una, very urgent question nito. Where in the earth is Harry Roque? I mean, sabi si Rizon Tiveros, and like, for heaven's sake, nasaan si Harry Roque? Kasi, ang teorya ng iba, kunyari sabi ni Justice Carpio sa akin, baka hinihintayin niya lang matapos ng Congress kasi may show cause order, di ba? So kung wala na yung Quadcom, balik na siya. Pero sabi ni General Torre, well, kung talaga may mga kaso, pogo, whatever, arestuhin namin yan no matter what. Because I'll tell you, Attorney Castro, feeling ko deep inside, ang dream situation ni Harry Roque is balik siya triumphantly as the lead defender. Siya yung defense team leader ni Sara Duterte. Okay. And mag-shine siya dyan. Feeling ko yun yung plan niya. So, kaya ang payo ko kay Attorney Panelo, like, make sure you can hold on to your star moment. Hindi, ikaw, ano ba alam natin? Saan ba siya? Abu Dhabi, Dubai, Casablanca? Nasa Macau na daw, ang huli. Wow. Japan, sa Macau. Medyo mapogo din yung Macau. Hindi, ang nakakataka lang dito, totoo yan, di ba? Siguro talagang dapat din malaman to ng Pangulo. Ba't medyo mabagal? Pero syempre dapat imbestigahan naman, baka naman may reasons, no? Pero ba't nga ba? Diba? Parang nakapanumpa na sa embassy natin. Kasi bakit hindi ka makakapanumpa kung hindi, walang jurisdiction yung Pilipinas, di ba? Walang effect yun. So nakapanumpa na, may arrest order, Kaya, pero hindi pa rin siya napauwi dito.
Bakit? Di ba yun yung tanong? Yeah. Pero tingin ko, tama yon na hinihintay niya. Kasi sabi natin, may limit kasi. Yeah. Yung, yung pag-cite in contempt, pati yung supposed to be arrest order, pag natapos na, sabi nga natin, pag na-expire yung house na nagbigay ng Exactly. arrest order, wala na yan. Pwede na siya muna. Kaya nga, I was asking si General Tole kung magkakaroon ng other, warrants of arrest on other grounds na hindi related There's pending sa Quadcom. case. Yeah, exactly. Against Yeah, him, yeah. diba? For human trafficking. And among other ones, medyo makapag-usapan, Harry. Are you gonna be the Harry Roque of this administration? I mean it in a good way. Kasi in fairness to Harry Roque, for everything I can say about him, siya ang pinakamagaling na spokesman ni Digong. By far. No offense kay Atty. Banelo and... no, I mean, ang galing niya mag-acrobatics. Parang, wait lang, di ba human rights lawyer ka? Wait lang, yung kay Jennifer Laude, di ba ano ka? I mean, magaling siya. I mean, in terms of yung dexterity, quick thinker, magaling siya. I'll give that. He's a good spin doctor. Siguro hindi I'm not ako... saying you're gonna be, but I'm saying like, no, I'll tell this honestly because tingin namin, mabait masyado si BBM. I mean, everyone who has met BBM, siya pa yung Yes. pupunta sa'yo, mag-shake hands. Ganyan. Kaya kami mga Ilocano joke namin. Romualdez yan. Kasi mga Ilocano matapang kami. ganun ba? Di ba? Oo. So, tingin namin si BBM, hindi, Romualdez masyadong galante, mabait, gano'n. Kasi tingin namin, kailangan na medyo bardagulan. Ganun ba? Ikaw ba maging Harry Roque ng... Ano ba yung isa ng press officer? Spokesman ba yan? Ano Hindi, yun yan? spokesperson kasi si mismong Pangulo ang magsasalita for himself kasi meron siyang, magkakaroon siya ng every month na press con. Ako talaga taga-explain, right. taga-expound kung ano man yung direktiba. Kahit naman yung kung ano nangyayari sa mga agencies, kung merong issue dyan, Yeah. ay magsasalita pa rin So tayo more dyan. FYI, mga Yes. ganon, basics. Pero hindi ako magiging Attorney Harry Roque because hindi ko kaya sabihin, joke lang sinabi ni Pangulo. Hindi ko kaya yon. But I'm just saying, Harry Roque is a verb. Parang na-Harry Roque mo to. Ganun So, ba? pag isang araw sabihin na Attorney Castro ito, that's a Ayan good na. thing. Ibig sabihin, verb ka na, di ba? Last point, of course, itong Pilipinas 360 degrees, hindi ko ginawa yan dahil lang gusto ko mag-atake ng isang kampo or ito ay ukol sa ating bansa. Ano yung pwede natin gawin? Para sa akin, ang pinaka-frustration ngayon is itong pagkakaren ng mga Duterte. Parang gusto nila sila na lang parating bida, ganun. It's distracting us, right? And papunta na tayo sa legacy years ni Pangulong Marcos, in the last, it's gonna be the last 2-3 years of his term. And dito dapat papasok yung infrastructure projects, legacy years, and setting the tone for, the next 10 years for the Philippines. Hopefully, upper middle income na tayo soon. Ikaw, Attorney Cas, you're still new to this administration, but nevertheless, ano yung sense of investment mo na sana itong gulo na politika mawala para mag-focus tayo sa mga real issues, yung gut issues, economic issues, infrastructure issues? Yes, ito nga nung isang araw, nakipag-meeting kami kay Secretary Laurel. Hindi naman to news eh. Yeah. Pero ang dami pala nilang ginagawa for the farmers. Okay, marami talaga. Nakita ko, meron pala silang project para pagkaroon ng cold storage, para yung mga gulay na hindi nabebenta kasi oversupply. Dapat turuan ang farmers kung paano. The problem is ngayon, because of the law, hindi kasi pwede yung DA, sila ang bumaba mismo sa farmers. Correct. Kasi ang municipal agriculturist ang may karapatan makipag-usap sa farmers. So DA, hindi makadiretso. Pero sana nga, ang DA mismo ang makababa sa farmers. So ang gagawin nila is, gusto nilang turuan yung mga farmers, huwag kayong sabay-sabay magtanim. Yeah. Kasi mag-oversupply talaga yan. So mangyayari dyan, mumura ang item na pinreduce nyo. So dapat turuan yon. And at the same time, sabi nga nila, magbibuild tayo ng cold storage para kung may mga gulay na hindi nabebenta because of oversupply, pwede na lang ma-stock to. So yun yung gusto nilang, meron na actually. So itong mga proyekto na to, actually, isa lang ito marami. Hindi ito na nagkakaroon ng focus ang tao because sinasapawan ng mga negative na issues. Intrigues. Especially ng mga Duterte. Lahat, every minute, parang may issues para masira. So yung kagandahan ng mga proyekto, di napapansin kasi minsan ang pipick up naman talaga ng mainstream. Yeah. Yung intriga Yung mga magagandang nangyayari, medyo hindi siya napopokusan. Although nasasabi, pero hindi doon nagkakaroon ng usap.
hindi na pag-uusapan. So, itatag ka eh. Sabi, you say anything nice about anong nangyari, pro-BBM ka, bayaran ka ng admin. Ganon na naging ganon na eh. Wine-weaponize na parang sinishut down. Like, hindi natin sinasabi na Denmark tayo or first world tayo. Pero at least naman may mga nangyari. I mean, ako personally, a lot of my research ngayon, at kanina, kausap ko ng some of the American foreign investors, yung right-of-way issues. Mahalaga yan. Like, we have to do something about it. Ang dami mga projects na delay, nagkaroon ng reshuffling sa DOTR recently. Hopefully, we'll talk also to Vince Dizon soon, Secretary Dizon, to also talk about what are we gonna do to accelerate projects. So, in short, ang dami pang kailangan gawin. Kaya ako, para sa akin, napaka-unpatriotic and anti-Filipino. Lahat ng itong pagkakaren, lahat ng itong istorya And I will be honest, I just see it as nothing less than destabilization. Ano ba, Richard, ito hindi ito napapansin because nagkakaroon ng issue about PhilHealth. But because of that, syempre dapat i-justify naman yung pagkuha ng 60 billion. But because of that 60 billion, and that's accumulated revenue, sana maayos talaga to, out of that, nabayaran yung health emergency allowance, especially yung mga frontliners natin na hindi nabayaran nung panahon ng pandemic. Hindi sila nabayaran, di ba kaya heya Yeah, sila. naala ko yan. Yeah. Pero ngayon, because of that, nabayaran sila. Wala na sumisigaw halos ng heya-heya. Di ba nabayaran yung mga frontliners na nagkaroon ng neglect, hindi napansin, yung kanilang pagtatrabaho at paghihirap sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, nabayaran na po sila. On that note, hindi ko, parang PhilHealth, ano rin pala kayo. No, I'm just kidding. On that note, sa next episode, siguro kausapin din natin ang PhilHealth because that's a very complicated, multi-layered issue. Yes, napaka-technical. Technical issue. And at the same time, sa tingin ko, all sides have to be heard. Kasi yung mga kaibigan natin na genuine opposition, very clear yung stance sila, nasa Supreme Court na ito as we speak, may oral arguments na among others. But at the same time, ang nakakainis sa akin is, any legitimate question raised by the legitimate, genuine opposition, wine-weaponize ng mga kaibigan natin for their own political agenda and personal interest. Kaya parati ko sinasabi, let's criticize the government all you want, but make sure hindi ka magpapasakay or magpapagamit sa mga iba. Alam na ng mga kaibigan natin sino mga to. Anyway, before I make more enemies, thank you so much, Attorney Claire Castro, Yusek Castro, for this hopefully inaugural joint episode. Let's call it RNC or something. Let's come up with the term. Kasi kami ni Ronald Llamas, R&R kami. Like Ronald and Richard. So gagawa din tayo ng version yan. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Keep safe, keep strong, and energy drink kasi dadami yung bashers mo, and bashers are always good because it's good for engagement. So we welcome more bashers, more critics, and more engagement dito sa Pilipinas 360 and with our latest guest, Claire Castro, Yusek Castro. Thank you so much, ma'am. It's my honor. It's my honor. God bless po.